Mahal mo ba ako o hindi? Mahal kita, Santi, pero... Pero ano? Bilang kaibigan? Hindi, higit pa sa kaibigan, Santi, pero sana naman maintindihan mo ko. Pilit kitang inuunawa. Hindi ko maintindihan bakit di mo ako sinagot na lalo kami sa basketball. Sa harapan ng mga tao? Bakit? Ikinahiya mo ba ako? Parang napakadali naman sa akin ang pag-alis at pagbalik ko. Hirap akong sumagot dahil mahirap ang sitwasyon natin. Hindi, Rodolfo. Hirap kang sumagot dahil hindi mo maamin sa sarili mo na may mahal ka ng iba. Mama, hindi po totoong pinagsasabi ninyo. Hindi po ako yung gumawa ng mga peking dokumento laban kay Antonina. Hindi maaaring magkamali ang mga fingerprints. At ikaw, tanga ka! Nag-iwan ka pa ng ebidensya sa mismo sobre? Ano? Mama, hindi nga po akong gumawa nung... Pinahanga mo ako, Violeta. Ang kala ko isa ka lamang mumurahing babae na merong mumurahing utak. Ikaw ang sumagot sa tanong mo sa akin. Tell me! Mama, ano pong mapapala ko kung gagawin ko yun? Ma, don't be judgmental. Eh, tama si Violeta, pwede naman... Stop it, Joaquin! Stop it! Stop it! I'm surprised at you. But second thought, why should I be surprised? After all, sino nga ba naman ang kakampihan mo? Kundi ang babaeng katulad ng nanay mo. Na nasa kalye at isa pang bayaran na babae. Di ba? Bakit kinahiya mo ba ako maging kasintahan? Hindi kita kinakaya, Santi, pero anong gusto mo? Sagutin kita sa harapan ng mga tao dahil para na huwag ka mapahiya? Siguro mas maganda kung sasagutin kita dahil yun ang sinasabi ng puso ko. Diba? I'm sorry, Isabela. I'm sorry kung naipit ka dahil sa akin. Para sagutin ko yung tanong mo, Santi. Special ka sa akin. Special ka sa puso ko. Pero hindi pa ako handa eh. Kung talagang mahal mo ako, di ba maghihintay ka naman? Tama na, Dolores. Bakit? Totoo naman ah. Bayaran ang nanay ni Joaquin? Hindi mo dapat sinabi to sa harap ng hindi nakakaalam. Tama ka na dyan, Leticia. Panahon na upang malaman ng lahat kung anong tunay na pagkatao ni Joaquin. Ma, wala naman akong kasalanan. Bakit niyo ako pilit sinasaktan? Bakit magalit na galit kayo sa akin? Bakit niyo ba ako ginaganito? Paano? Di makikita kita. Naalala ko ang kapaitan na nangyari sa buhay ko. Ang ginawang pagtataksil sa akin ng asawa ko. Naintindihan mo ba yan? Pikit masakit ang tinanggap. Hindi ako naging masama sa'yo. Tinuring kitang parang tunay kong anak. Minahal kita bagamat masakit sa aking kalooban. Pero anong ginawa mo? Kinuha mo yung pinakamamahal na tao sa buhay ko. Joaquin, pinatay mo ang ama mo. At ngayon magtataka ka kung bakit ako galit sa'yo. Hindi ko naman sinasadya. Maski hindi mo sinasadya, maski sabihin pa aksidente yun, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit wala na yung karuktong ko sa buhay ko. Nagsisihan ko na yun, ma. Ginawa ko lahat para mapatawad niyo ako. Buong buhay ko, wala na akong ginawa kundi mamalibos sa pagmamahal ninyo. Umaasa ako balang araw na mamahalin niyo.
Wala kang ginawa sa akin kundi paalala sa akin na sampid lang ako sa bahay na to buong buhay ko! Tama na, Joaquin. Malis ka na. Ayaw na kitang makita. Iwanan mo na ang bahay na ito. At pati itong babae ito, palasin mo na rin. Hindi ako alis dito. Malis ka na, Joaquin. Hindi ako alis sa bahay na to hanggang hindi niyo ako napapatakot. Hanggat hindi niyo ako minamahal na bilang anak ninyo, hindi ako alis dito Wag. sa bahay na to. Wag, Joaquin. Iwanan mo na ako. Iwanan mo na ako. Sabi ko sa'yo, iwanan mo na ako. Joaquin. Iwanan mo na ako. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito ang buhay ko. Ikaw. Ikaw, Joaquin. Ikaw. Alis na ako, ha? Pagpasensya niyo na lang ho naging kilos ko. Naging desperado lang ako kasi ako kala ko. Kala mo ano? Akala ko bilang kaibigan na magiging pamamagitan sa atin. Di malaman o maintindihan, kahit na masugatan ang puso. Susan, Santi naman. Aling Elsa, pasensya na ho kayo, ha? Alam ko ho na napakarami yung problema. Nahihiya ako sa inyo dahil nakita niyo po yung inaaway ko yung anak niyo. Wag ka mag-alala. Naiintindihan ko. Talagang ganyan kapag pag-ibig niya talaga pumasok sa puso, pag pinroblema. Talagang ganon. Pero gabi na eh. Ay, maaga pa ang pasok niya bukas. Baka pwedeng tsaka niyo na lang pag-usapan yan. Nay, mag-a-absent po ako bukas. Kasi po, maghanap ako ng malilipatan natin eh. Oo nga pala, kailangan makalipat na tayo. O sige, maghanap ng bahay. Kailangan maghanap na ng bahay. Pero, pwede ba magpahinga na tayo pare-pareho? Isabela, narito lang ako. Ang puso ko maghihintay sa'yo. Antonina, sa palagay mo ba naging masyado akong malupit kay Tito Joaquin mo? Lola, wag niyo po sisihin ang sarili niyo. Alam ko naman po nasaktan kayo eh. Pero alam mo, mahal ko naman si Joaquin eh. Kaya nga lamang hindi ko pa napapakita sa kanya eh. Pero sa kaibutunan ng aking puso, mahal na mahal ko siya. Lola, siguro balang araw, darating din po yung panahon na masasabi niyo po kay Tito Joaquin kung gaano niyo po siya kamahal. Pinsan, may problema ba? Wala. Wala, parang si Sharon na pasangkon daigdig. Hindi kasi parang may naisip lang ako eh. Ano, pinsan? Meron na akong mahal na iba eh. Hindi mo lang nalaman yan. Ano ka ba naman? Alam ko naman matagal mo nang mahal si Isabela. Hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ka lang. Dahil lahat ng tao alam na yan. Namahal ko si Isabela? Huwag mo nang paulit-ulit pa. Dahil baka may nakakalimutan ka. Si Isabela meron ng ibang mahal. Sinagot niya si Santi pagkatapos ng basketball, hindi ba?
Nanay! Nagawa mo dito. Tabi tayo. Anak, nakakahawa ang sakit ko. Bumalik ka na sa kwarto mo. Pati mahawa kung mahawa. Basta tabi tayo. Pink and blue. Alam mo, anak, kung si Santi yung pipiliin mo, magiging masaya ako para sa inyong dalawa. Kasi mabait siya eh. Alam mo, nanay, mahal ko naman talaga si Santi eh. Kaya lang... Ito naman kasi si Rodolfo, pumasok-pasok pa sa buhay ko eh. Si Rodolfo, pumasok din siya kanina sa bahay natin. Oh? Ba't hindi ko nakita? Kasi hindi niya nagustuhan yung nakita niya magkayakap kayo ni Santi. Bigla siyang umalis. Kitang-kita ko, nasaktan siya. Kahit di malaman o Pero malalayo tayo dito. Hindi maari yun. Pakinggan mo ko. Tito. Tito, ako na po humingi ng dispensa dun sa mga sinabi ng lola. Huwag na po kayo umalis. I wish hindi na kailangan gawin yun, Antonina. Kasi alam mo, gusto ko lumaki ang mga anak ko na kasamang lola nila, tsaka nag-iisa nilang pinsan eh. Kaya lang, hindi maganda sa mga bata nakakakita ng mga awayan ng matatanda eh. Di ba? So I guess this is the best. Di ba? Tito, alam ko naman kung mahal kayo ng lola eh. Tsaka, maayos din naman po ang lahat eh. Bigyan niyo pa po siya isa pang pagkakataon. Alam ko naman pong balang araw, mamahalin din po kayo ng lola. Sa tingin mo, wala na akong pag-asa kay Isabela? Meron sa kabilang buhay. Kaya mas mabuti pa matulog na lang tayo. Wala na akong asahan. Eh, ano na lang gagawin ko? Meron tayong pwedeng gawin. Pwede tayong kumain muna kasi kanina pa ako nagugutom eh. Matulog na lang tayo. Wala kang kwentang kausap. Ako pa ngayon walang kwentang kausap. Eh, ikaw tong nababalo sa pag-ibig. That's it? What else, Ava? Wala na kayo ibang pinag-usapan? I mean, why didn't you ask him the questions that you wanted answered? Sweetie, I'm giving him a lifetime para sagutin niya lahat ng mga tanong ko. Second chance na to. Ava, darling, you might be forgetting one very important detail. Kasal na si Joaquin San Victores. Problema ba yun? Pwes, ipapaalala ko kay Violeta na una naging akin si Joaquin. Oo naman. Alam ko nang gagawin ko, no? Una, dadaling ko si Elsa sa doktor. Ipapacheck up ko. Pagkatapos, tatanungin ko kung kailangan siyang ipa-ospital. Tapos bibili kami ng gamot na bibigay ng doktor. O tapos nun, hihintayin ko kayo ni Santi, di ba? Pagkatapos siya maghanap ng bahay. Tapos, ano pa ba? Tama na, di ba? Okay, Nils. Okay. Salamat, Ate Arlene, ha?
Siguro naman, kakasya na yung perang napanalunan mo sa paglipat na yun, tsaka sa pagpapagamot ng nanay mo. Diba? Oh, bakit parang may problema pa rin kayo? Kasi yung perang yun, pang tuition niya rin sana. Isabela, siguro naman, papayagan mo na akong tumulong sa'yo. Santi, kahit ano tatanggapin ko. Yung jeep niyo, pinapahiram mo sa akin. Sige, gagamitin natin para panlipat namin. Kahit ano, wag lang pera. Alam mo ba yung kay Rodolfo, yung pinapahiram niyang pera, hindi ko naman tinanggap yun eh. Paano yun? Magkukulang ka. Gagawa ko ng paraan, kaya ko to. Nakikain ka na. Uy, kumain na kayo. Oh. Sayang sabang mainit. Ang sarap. Sarap ng sopas nyo. Santi, kain. Sarap. Ouh là là, mon chéri, c'est magnifique. Merci. Don't mention it. So, saan ka pupunta ngayon? Wala. I'm just staying home. Dito lang ako sa bahay. Naloloka ka na ba in that outfit? Darling, Red? Fetch. Special delivery. Good morning, Joaquin. Mabuti naman at pinunlakan mo ang imbitasyon ko sa'yo. Marami na ang nagtatanong dito. Kasi ito lang ang pinakamalapit sa palengke. Kaya naman ho pala ang laki-laki na hinihingi niyo. Kung gusto lang naman ninyo, hindi ko naman kayo pinipilit. Kaysa naman magpakalayo-layo kayo. Ay, nako. I'm sure, Isabela, marami pa tayo mahanap. Hindi, Santi, alam mo, iba nararamdaman ko sa bahay na to eh. Ewan ko, pero iba eh. Iba talaga, parang tinatawag ako. Ano yan? Regalo ko sa'yo. Kapalit ng mga peking papeles na nakita ng lola ko. Kung ipakain ko kaya to sa'yo, tinan ko nga kung masasarapan ka. Habang magpasalamat ka, hindi natuloy yung pagpapalaki sa'yo dito. Kung hindi, pupulutin ka na naman sakali pagiging pokpok mo. Antonina, unang round pa lang yan. Mahaba pang laban. Kakampi ko ang lola ko. Ikaw, sino kakampi mo? Yung asawa mong iyakin. Saka pa. Julieta! Julieta! Walang hiya ka! Bakit ako pinahamak mo, ha? Bakit ako tinuro mo sa mga papeles? Kinig ka sa akin, Julieta. Baka mahalata tayo. Marami kong fingerprints na nilagay doon. Sa'yo, kay Leticia, at ilan mga katulong. Mainit lang ang ulo ni Doña Dolores, kaya ikaw ang pinagbintangan. Alam mo pala eh. Bakit linagay mo pa? Para sa akin to. Para mas lalong bumilib si Doña Dolores na wala akong kinakampihan. Nagpapalakas ka. Pero
Pero ako naman ang pinapahamak mo. Plano natin to, Violeta. Pag nakuha ko yung loob ni Doña Dolores, mas mabilis tayo makakilos. Wala pang magdududa. Halika na. Doon tayo. Halika na. Halika na. Masyado kang mainit ulo eh. Ang sampal mo. Halika na nga ako. Loko nga. Sige na. Ayoko, galit ako sa iyo eh. Aling Elsa, hindi mo na ako magpapabayad dito sa pera ko eh. Alam ko mas kailangan nyo to, kaya sa inyo ko na pinadadaan. Rodolfo, maraming salamat, pero pasensya ka na sa anak ko. Alam mo, talaga matigas ang ulo noon, tsaka mataas ang pride. Kaya lang, kung siya hindi niya tinanggap yan, ako pa kaya? Eh, baka naman dahil hindi niya tinanggap to, kasi baka magalit si Santi. Wala namang karapatang magalit si Santi, no? Kahit na hindi niya tinanggap ni Isabela yung pera. Bakit naman po? Di ba magkatipan sila? Hindi mo ba alam? Ang alin po? Hindi naman sinagot ni Isabela si Santi. Ano po, Aling Elsa? Pakiulit nga yung sinabi niya. Sabi ko, hindi sinagot ni Isabela si Santi. Ang ibig niyo sabihin, may pag-asa pa ako kay Isabela?